Naaresto na ang isa pang suspect sa pananambang kay Judge Wilfredo Nieves ng Malolos RTC Nobyembre noong nakaraang taon. Ikinokonekta ang suspect sa isa sa high-profile inmates ng Bilibid na hinatulan daw noon ng hukom. Mula sa Camp Crame may ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Rafi, Connie, sa pagitan ng alas 2 at alas 3 kaninang madaling araw, nadakip ng mga elemento ng Anti-Organized Crime Division ng CIDG ang isa pa sa pangunahing suspect sa pagpatay sa Regional Trial Court Judge na si Wilfredo Nieves. Sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng Malolos Bulacan Regional Trial Court, nadakip ng mga operatiba ng AOCD CIDG ang isa pa sa pangunahing suspect sa pagpatay kay Bulacan Regional Trial Court Judge Wilfredo Nieves. Wanted sa kasong murder si J. Deogrades Hoson alias Jepoy o Jefferson, tubong San Jose del Monte, Bulacan. Iniuugnay si Jepoy sa Judge Nieves murder case matapos na lumutang ang pangalan nito sa investigasyon ng pulisya na di umano'y isa siya sa mga nagtumba sa huwes. Lumulutang ang mga impormasyong naging tauhan ng mga may impluwensyang bilanggo sa Bulacan si Jepoy at nitong kalaunay nakilala at naging tauhan na umano ng isa sa mga Dominguez brothers na nakakulong. Batay sa impormasyong ating nakalap, mula lang siya'y nadakip ng CIDG kanina, itinatanggi ni Jepoy ang alegasyong may kaugnayan siya sa pagpatay sa huwes. Dumating na ang abogado ni Jepoy dito sa CIDG ngayon, pati na yung nagpakilalang misis. Kinuna na siya ng mugshots at fingerprints. Sa mga oras na ito, Connie, Rafi, ay ibinalik na si alias Jepoy sa detention cell ng CIDG dito sa Campo Crame. Rafi, Connie. Emil, bukod dun sa extrajudicial confession kung saan iniugnay nga itong si Jepoy, meron pa ba siyang ibang kasong pending na ating napag-alaman na Emil? Sa pinaka-latest na information na ating natanggap mula dito sa mga elemento ng Anti-Organized Crime Division ng CIDG, patuloy nilang chinecheck kung mayroon pang outstanding warrants of arrest itong si alias Jepoy o mayroon pa bang ibang kasong kinasasangkutan ito. Pero hanggang sa tayo'y nagbabalita, wala pang nagbibigay at hindi pa nagbibigay ng feedback ang CIDG kung mayroon pa itong ibang involvement sa ibang kaso. Pero makikipag-ugnayan din Rafi, Connie, ang CIDG sa Bulacan Provincial Police para doon sa isinasagawang investigasyon dahil nauna nang magsiyasat dito ang Bulacan Police kaugnay pa rin ng pagpatay kay Judge Nieves. Rafi, Connie. At Emil, iimbestigahan din ba yung jail guard na sinasabi kung saan tumitira yung suspect at yung kanyang pamilya at kung meron ba silang posibleng kaugnayan doon sa Nieves case? Pagdating sa anggulong sisiyasatin, yung jail guard o yung mga tauhan ng kulungan kung saan di umano pumapasok, labas-masok, itong si Jepoy, ito ay nasa kamay pa, Rafi, ng Bulacan Police Provincial Office. Ang naging tanging papelang ng CIDG dito ay yung isilbi, yung arrest warrant laban dito kay Jepoy at yung pagsasagawa ng pag-aresto kanina nga madaling araw sa Molino, Bacoor, Cavite. For your information, Rafi, Connie, nagtagal di umano ng 1.5 months itong isinagawang surveillance ng CIDG bago tuluyang na-track itong si alias Jepoy na mula sa San Jose del Monte, Bulacan ay na-track kanina madaling araw sa isang lugar dyan sa Molino, Bacoor, Cavite. Kung gaano kahirap yung isinagawang surveillance operation, talaga daw napakahirap ayon sa CIDG dahil paiba-iba ng sasakyang ginagamit itong si alias Jepoy sa oras na siya'y aalis mula sa isang point patungo sa isa pang point. So Emil, mula nung ilabas nung napatay na gunman, tama ba? Itong pangalan ni Jepoy, nagtago na itong si Jepoy dahil na lamang siya'y pinaghahanap na kaugnay sa Nieves case, Emil. Minsan lang nanawagan ng Bulacan Police Provincial Office sa publiko sa pamamagitan ng panayam ng GMA News na kung maaari sumuko na lamang itong si alias Jepoy para gumaang yung parusa at hindi na maging komplikado yung sitwasyon. Pero kung maalala mo, Rafi, tama ka. Nagtago at hindi nagpakita, hindi lumutang itong si alias Jepoy hanggang sa siya nga ay labasan na ng arrest warrant tungkol dito nga sa pagkaka-aresto, tungkol nga dito sa pagkakaugnay niya di umano sa pagkakapatay sa Regional Trial Court Judge. Sa mga oras na ito ay sumailalim sa interogasyon ng CIDG itong si alias Jepoy pero hindi masyado nagbibigay ng kabuang detalye. Itong si alias Jepoy ayon sa ating mga nakausap mula sa CIDG, itinatanggi niya rin yung paratang at hahayaan niya lang daw niya yung kanyang abogado na magsalita sa mga tanong ng CIDG. Rafi. Emil, meron bang naaresto bukod sa kanya na mga kasamahan niya na posibleng may kinalaman din sa kaso?
Sa impormasyong ating natanggap mula sa CIDG Anti-Organized Crime Division, nag-iisa lamang si alias Jepoy na dinakip kaninang madaling araw, pero kasama niya di umano yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa na dumating ngayon ay nasa loob din daw ng silid kung saan ito dinakip. Sinasabing hindi na pumalag itong si alias Jepoy ng isilbi ng CIDG yung arrest warrant at mahusay na sumama mula dyan sa area ng Molino, Bacoor, Cavite patungo dito sa Campo Crame. Rafi. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.